Hello? Amen! Good afternoon, mga kapatid. It's been a week of business. So, noong nakaraan, meron tayong mga anniversaries. And then last Sunday, meron po tayong birthday celebration. At yung iba naman, yung mga sakit. So, praise the Lord. Sa kanyang grasya ay papatuloy po tayo. Tayo po ay kanyang binibiyayaan lagi ng kanyang grasya. Dahil by His grace only. Hindi po yung kakayahan natin, hindi po yung ating kagustuhan, so as we conclude our Bible study and our discussion, salamat sa mga panahon na inilagay po ninyo sa pag-aaral na ito kasi napaka-ganda at napaka-malaman po yung ating pinag-uusapan. Okay, so nandito pa rin po tayo we are now concluding our study. Okay, so gagawin po natin ngayon is to review and then we will conclude and then kung meron pang time, we will introduce the other study. Okay? So nandito pa rin po tayo, the importance of God's Word. Nandito pa rin po tayo sa the power of God's Word against Satan or enemy. At pinag-aralan po natin the last time ang who is Satan. Pinag-aralan po natin siya. At nandito po tayo sa part 2 kung saan dito sa ating tema, the power of God's Word against Satan, may dalawa pong scripture tayo. So sa ngayon, we're still studying on Matthew chapter 4 verses 1 to 11 na talaga namang hinimay-himay po natin siya. At marami po tayong natutunan tungkol dito. And while we're continuing on studying of this, pinag-aaralan po natin kung paano natin magagamit ang Word of God on spiritual warfare. At dito po natin pinag-uusapan where Jesus' temptation is and how He used the Word of God to resist Satan. Makikita po natin na dito pa rin po tayo sa dalawa. At dito po nga, ito yung kabuuan ng ating pag-aaral. At ating pong binigyan ng outline at breakdown. So, napag-usapan po natin last time, the fasting of Jesus Christ. Marami po tayo natutunan dyan. And now, we're still here on the stone to bread, where we are going to conclude our study in Matthew chapter 4, verses 3 to 4. At meron pa po tayo susunod dyan. So, it will take a while para matapos po natin lahat itong mga subtopics na yan. So, hopefully, by next year, by the grace of God, depende sa ating pag-aaral. So, we will conclude now. At dito po natin na napag-aralan how we understand the temptation between Jesus and Satan, na ang keyword po natin dito ay if thou be the Son of God, or ang challenge sa atin ng Satan is prove who you are. At marami po tayo natutunan doon. Marami pong mga revelation, mga scriptural and doctrinal application na natutunan po natin doon. And that is very, very vital and very important in our Christian living. So, natapos po natin yung temptation of immediate gratification, nag-stone to bread pa rin. At marami po dyan sa unang pag-aaral na yan. And now, dito po sa affirmation of identity, where we're going to conclude our study na kung saan na pag-aralan po natin yung Romans chapter 12 verse 2 and the Galatians chapter 2 verse 20. At ito nga po, as I have said a while ago, na pag-aralan din natin na
merong challenge sa atin ang Panginoon, ang Satan o ang devil, kung saan gusto niya i-prove sa atin, sino ba tayo sa mundong ito? Tayo ba ay na-identify about who we are, how successful we are. At dito rin po, merong ibinigay sa atin kung paano ang Panginoon ginamit niya ang salita ng Diyos. At meron po ritong keyword po dito kung saan hindi lang po nabubuhay ang tao, hindi lang po na-identify ang Kristiyano sa pagiging sino siya, ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhay, ano man ang kanyang estado, kundi the true identity of a Christian should be, ito yung keyword, anchor in God and His Word. Because without the Word of God na pwede natin tuntungan, then everything is on our own. Lahat ng ginagawa natin ay atin lang. Pero pwede naman tayo mabuhay nakasakasama ang Panginoon at ang kanyang salita. At yan yung pag-aralan natin ng mga panahon na yan, ang mga previous studies na kung saan, eto na nga po, doon tayo nag-umikot at nag-aral patungkol dito sa do not be conformed to this word, but be transformed by the renewing of our mind para ma-prove natin kung ano ba ang tama, ano ba mabuti, ano ba yung acceptable, at ano ba ang perfect will of God sa ating buhay. Di ba? So, dito pa lang, malaking bagay na po yan para magbigay sa atin ng Panginoon na ito ba yung ginagawa natin? Are we really be transformed? Diba? So, marami tayong natutunan last week. At dito nga po natin makikita kung saan as we are continuing on reviewing, kasi nga, sa haba ng ating pinag-uusapan, kung hindi po natin dadaanan ulit ito, hindi po natin ulit marirecall kung ano yung mga napag-usapan natin, ano yung mga natutunan natin. So, dito po, meron po sinasabi dito na ano ba ang ibig sabihin ng be not conform and transform. So, makikita po natin dito na it implies not to shape one's behavior, character, or values according to the worldly standard. So, yun daw pala ang ibig sabihin ng do not conform. Nung sinabi ng Panginoon, sinabi ng kanyang salita na hindi, iba ka na. Hindi na ikaw si kapatid na ano. Hindi na dapat yung buhay mo ay at ang behavior mo, yung character mo, o kaya yung values na dati ay hindi dapat naka-align dito sa worldly standard. Kasi minsan, natitisod tayo dyan eh. Di ba? Na akala natin na ang sarap-sarap pala ng may bagong coach eh. Ang sarap-sarap pala ng may bagong ganon. Ang sarap-sarap ng feeling na meron tayong nabili. Meron tayong na-achieve. Di ba? So, those are part of our life. Pero kung yun ay hindi naaayon sa kanyang salita at nagiging iba na yung direction ng ating pananaw, then yun ang nga yung sinasabi niya dito. So, to be transformed, sabi nga niya dyan, this transformation it is a profound change, ito, from inside and out. So, dapat meron yan, hindi lang, kasi kung ano yung nasa heart natin, di ba sabi sa Matthew, kung ano yung nilalaman ng ating puso, yun ang lalabas. So, kung masama yung puso natin, siyempre, ang lalabas, masama talaga. So, hindi talaga yung may tatatwa. So, there is a change from inside and out. Yan ang ibig sabihin sa transform. So, here, meron po siyang requirements na ang transformation can only be happen by the renewing of our mind. So, dito, pag nag-renew yung ating mind, nag-iba na yung ating, ang ating standards, the way of our thinking
behaving and viewing the world will fundamentally change. So kahit pa yung nakikita mo dyan, ay yung mayaman sila, that's fine. That's okay. Hindi pwede natin na, kailangan natin na kunin yung mga bagay na yun na out of what God's will for us. Kasi kung hindi naman talaga yan para pa sa atin, hindi pa pray, hingin natin sa Panginoon. Diba? Kung sabi nga ng ibang ng kabunduhan, kung hindi ukol, hindi bubukol. So, sir, just to make that clarification or to make it clear into the mind of everyone, what does the Bible declaration about worldly things that is mentioned not to conform? So because we are in the last days, it is very clear in Ephesians, Sister Sarah. Ephesians, first, 2 Timothy chapter 3, because this is the worldly things that the Bible is being declared. That everyone, every Christian should be aware of this because this is what's happening nowadays. Yan po, para lang sa kaalaman kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa worldly things. Ayan po. Sige, ano mo, Sister Seth, okay, verse 1 up to 6. Okay. Verse 1, ang nakalagay ko diyan. This now know also that in the last days, so we are now in the last days. I believe we are now in the last days. Perilous times shall come, for men shall lovers of their own selves. So, alam na natin yan, na imbis na para sa Panginoon, ang talagang concern nila ay kung ano yung para sa kanila. Yun yung sinasabi ni Pastor kanina. Just to confirm what Pastor is talking about a while ago. Covetous, yon, no contentment, covetousness, boosters, yung malaki, but it disseminated with the proud. Sa Tagalog, very proud, yung tao. Blasphemers, yan po yung masamang salita. Blasphemers. Disobedient to parents. Yon, makita natin yung mga millennial ngayon. They are very proud to be called millennial. Walang respeto sa mga magulang. And thankful. Yung kahit simpleng bagay man lamang sana bilang isang Kristiyano kung ano yung napapasa atin, we need to be thankful to everyone and most of all to God. And then unholy. Ibig sabihin walang makitang maka-Diyos. Without natural affection. Yung natural affection, yan po yung kung paano tayo lumaki. Diba? Nung araw, kapag ang bata ay tinitigan lang ng magulang, alam na niya kung anong ibig sabihin. Ngunit sa ngayon, kapag tinitigan mo yung anak, titigan ka rin. Diba? Ganon ngayon. Trust breakers. Ano yung trust breakers? Ibig sabihin, yung... yeah. Kung ano yung sinasabi niya, yun na. Yun ang sinasabi natin na walang word of honor. And then false accusers. Yan yung maling akala. Diba? Yan, marami nang namatay sa maling akala. Incontentment, meaning discontent. Contentment. Yan. And then first, ano yun, yung mainitin ang ulo. Kaya kailangan siyang maging malamigin.
Despisers. Ano yung despisers? Yung mapang lait. Yeah? Yeah, they hate good. Yung tama, yun ang mali para sa kanila. At yung mali, yun ang tama para sa kanila. At yun ang sinabi na ni Pastor sa atin noon. So we need to be aware of our life this last days. So having a form of godliness, yung verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof. Yung verse 4 pala, traitors. High-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. I-invite mo ang para sa Panginoon sa araw ng linggo, ay huwag, mayroon kaming happy-happy sa labas. Kapag lovers of pleasures, more than lovers of God, ibig sabihin, kung barkada, mas mabilis pa sa alas 4. Ngunit kapag para sa Panginoon, marami ang dahilan. Having a form of godliness, makadiyos daw, ngunit denying the power thereof. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa niya, kumukontra doon sa sinasabi niya. From such, turn away. Ibig sabihin, huwag natin i-practice yun. For of this sort are they which creep into houses and lead captive, silly, women laden with sins, led away with diverse lusts. So, yan po, napakaliwanag po ng sinabi ng Biblia patungkol sa mga katotohanan itong last days. Yun lang po, Pastor. Praise the Lord. Napakasakit po pag mangusap ang salita ng Diyos. Sa mga binanggit na po yun, talagang nangungusap na beware. Isang napakagandang pagkakataon para ma-evaluate ulit natin ang ating relasyon sa Panginoon. So, biblically, sabi nga dyan, this concept emphasizes the distinction between Christians and the world around them. So, meron transformation. Kasi kung wala, malaking ano yun. Malaking question yun. Kasi, as I always telling here, hindi ko kilala kung ano ang relasyon ng bawat sa atin sa Panginoon. Tayo lang. Individual. Pati nga salvation, individual yan eh. Hindi mo nga pwedeng sabihin sa Lord, oh Lord, kasi Kristiyano na kami, pwede ba yung anak ko, yung mga kapatid ko, iligtas mo rin sila? Hindi. It's personal relationship. It's also personal transformation. So, they shouldn't adopt values or behaviors that are contrary to God's Word. So, diyan, they should constantly seek transformation through God's Word. So, lagi sinasabi, God's Word, God's Word, God's Word. Dahil yan naman talaga yung ating pinapag-aralan, the importance of God's Word. And this God's Word is how important it is for us to use against this kind of Satan's attack. So, as we continue, yeah. Ando lang doon sa transformation. Lagi ko siya naririnig, yung mga Kristiyano na matagal na sa paninigin ng sa ating Panginoon. They will going to use these excuses, the words, ang grasya ng Panginoon. Ang grasya ng Panginoon ay madami daw. So, every time na hindi nila nasunod, Pastor, yung binasa natin, the book in the 2 Timothy, no? Every time na hindi na sunod yun, they will use that excuses. Ang grasya ng Panginoon ay madami. So, masabi ba natin na may talagang transformation na nangyari doon or wala pa?
Walang masyado. Meron pang gusto sumagot noon. Kasi, I remember, meron akong sinabi noon dito na the more we see, sabi ni Apostle Paul, the more the grace of God abounds. Pero minsan, yan ata yung gustong tanong ng ating pastor, na sometimes, itong scripture na to ay overuse, overkill. And sometimes it is over-misapplied. Kaya nga po tayo nag-aaral ngayon para malaman natin ano yung doctrinal application nun, paano natin magagamit sa atin yung sinasabi niya. Well, hindi ko man siya pinag-aralan pa ng malalim yun, but again, yung tanong ni Pastor Eli na meron ba transformation? Doon na nangyari. Kung yun ang gagamitin natin, technically or per se. Di ba? Yung if there is sins abound, more grace is abound. Actually, doktrina talaga yan na kailangan talaga ng malalim na pag-aaral para mas lalo natin but if you allow me, next week, pwede ko yan i-topic ulit or bigyan natin ng hulugan yun or i-explain. Pero as far as I understand, pag sinabi kasi natin grace, ano yan yan yung doktrina na kung saan wala talaga tayong parte. Kahit isang katiting lang. So, ano man ang estado natin ngayon, ano man ang success natin ngayon, kung Kristiyano ka, you will attribute this to the grace of God. Kasi, kung hindi sa grasya ng Panginoon yun, ay hindi po nangyayari lahat yun. Kasi that is actually the very essence of why we were saved, because of the grace of God. Hindi galing po sa atin yun. Wala tayong parte kahit saan. So now, if we go back, doon sa kanyang, question about meron transformation na nangyari doon. Well, maybe not. I don't know. Kasi again, ako kilala ko sarili ko, meron transformation na nangyari, but that question should be addressed to each and every one of us. Kayo lang ang makakasagot noon. Kasi nga, by our fruits, they will shall know us. Yeah. So, siguro, it always been applied to everyone. The grace of God will be applied to everyone, Christian and non-Christian. Kasi, that is actually the very essence of the salvation doctrine. Na, kung merong non-Christian o non-believers, ang grasya ng Panginoon marami doon. Unless, of course, kung isusurrender niya ang kanyang sarili, accept Jesus Christ as His personal Savior and Lord, at willing na siya na maging disipulo ng Panginoon at susunod na sa Kanya, na kahit alam niya na nag-enjoy pa siya ngayon sa tawag ng kamunduhan. At yan ang ating pinapag-aralan nga ngayon na we must separate, we must be transformed dahil nanggaling na tayo doon. We have been there. So kung hindi pa natin yun isinusuko sa Panginoon, kagaya na sinasabi ulit, hindi ko lang alam kung anong versikulo yun sa Mateo, na ang Panginoon, inibigyan niya ng rain ang masama at mabuti. So, ibig sabihin, equal ang pagmamahal ng Panginoon when it comes to pagbibigay sa atin ng success, pagbibigay sa atin ng ano man yung ating mga pangarap sa buhay. Kaya nga, hindi pa kayo nagtataka. Maraming mga non-Christian na magtatagumpay. Wala silang mayayaman. So, kung tatanungin natin ng Diyos, Lord, bakit sila mayayaman? Kami ng mga anak mo, hindi. Diba? So, yung tanong kanina ni Pastor na, it's still up to us where there is a transformation from our old nature to new nature. Tayo lang po ang makakasagot doon. Tama ba, Pastor Amy? Amen. So as we continue,
So marami po itong sinabi dito na pinag-aralan din natin noon last week. So sa media consumption nga, alam na naman natin yan, dahil sa social media. So we have to promote values contrary to biblical teaching. Do not be conformed. Pag nag-transform naman, kailangan po natin ng which aligns to God's values. Sa peer pressure nga, gossiping, excessive drinking, or dishonesty, we must not align ourselves. Para ma-transform tayo, of course, ito nga ang ginagawa natin, nagba-Bible study tayo, mas lalo natin pinatitibay yung ating pananampalataya dahil nag-aaral tayo. So yun dapat ang makita sa atin, being a transformed believer. Sa professional life naman natin, sa trabaho natin, of course, huwag tayo mag-engage ng unethical practices. Minsan, hindi natin naiwasan, minsan na-slip tayo doon, hindi na natin minsan, nakakalimutan natin minsan na tayo pala ay Kristiyano. Diba? So, we should not conform to unethical practices. At how to be transformed ay dapat exhibit natin yung integrity, honesty, and kindness. Sa personal development naman natin, instead of focusing solely on worldly definition, kailangan po natin to be transformed, kailangan invest po natin sa spiritual growth po natin. O kaya, as you know, we should grow in virtues like patience, kindness, humility, and love. So yun dapat sana makita sa atin. So again, meron tayong consumer habits dyan na instead of satisfying yourself in any other kagastusan sa material possession, ang makita sa atin dapat as a transformed believer should consider giving generously. Diba? Imbes na yung pera mo, ibili mo doon sa bagay na hindi naman talaga importante, why not give generously? Bigyan sa Panginoon. Kung may mga kailangan, bigyan mo doon. Di ba? Yun naman talaga ang... Kasi kung dati, masyado tayong mahigpit sa pera, which is normal lang naman talaga yun, kasi pinaghirapan naman natin yun. Diba? Kasi, ang pera na binigay sa atin ng Panginoon, blessing yan, pinakatiwala sa atin yan, na dapat gastusin sa tama. Diba? Kapag hindi natin yung ginastos sa tama, that means we are not a good steward. Meron din yung pinag-usapan yan sa Mateo din, yung mga stewards niyan. So instead of buying something, why not put it on God's ministry? So relationship, as we mentioned last time, huwag natin i-compromise yung ating Christian values. Ang makita sa atin dapat, consider the values and fruit as key pillars of compatibility. So dapat, bilang isang Kristiyano na na-transform na, we should align our values with God's values rather than the worldly patterns. Dito, makikita natin na dapat meron tayo sa puso natin that we have the intentional or meron talaga tayong yung drive or pagnanasa na we have the intentional seeking to grow closer to God. Yun dapat lagi ang nasa atin. So as we continue, the true identity of a Christian, dito na po natin makikita na kanina nabanggit ko po yung it should be emphasizing the importance of anchoring our identity in God and His Word. So pinag-aralan natin last week na yung Galatians chapter 2 verse 20 na I am crucified with Christ, kung saan po natin pinag-aralan yung doktrina po nito kung saan nung nagkaroon po tayo ng union with Christ in His death, doon po natin pinapatunayan sa kamunduhan na tayo po ay namatay kasama ang Panginoon, hindi po yung ating physical, kundi yung old sinful nature natin. Kaya nga, hindi po natin minsan nakakaroon tayo palagi ng the battle between inside of us.
Diba? Minsan merong gusto yung ating laman at merong gusto yung ating espiritu kung saan dito po nagkakatalo-talo na dapat mas prevailing yung ating espiritu. So number 2, we have now a new life in Christ as being crucified with Christ, kung saan it signifies a transformation, a new spiritual life birthed by faith in Jesus. Number 3, death to sin power. So, gaya nga po ng sabi dyan, the power of sin is broken in the believer's life. Tama ba yun? Meron ba yung effect sa atin yung sinasabi yun? The power of sin is broken in the believer's life. Or sin still have dominion in us. So as I always said, tayo lang po ang nakakaalam nun. If sin still have dominion in us, or it is already been broken. We are already set free. So, napakalaking challenge ito ni Satan sa atin na ikaw ba ay totoong anak ng Diyos? Marami akong ino-offer sa iyo. Totoo ba na ikaw ay born again Christian? Totoo ba na ikaw si ikaw? Ako si sila. Diba? So, number 4, as being crucified with Christ, meron tayo tatang sacrificial living, the believer's desires, yan, ambitions, and will are aligned with God's will. Kasi kung hindi po yun ang nangyayari sa buhay natin, one-way ticket po yun. Kasi sarili natin yung gusto eh. Wala yung Panginoon. Wala yung kanyang salita na umaagapay sa atin. Kung naalala natin yung ating pinag-aralan last time, the power of God's word in creation, pinag-aralan natin yung Psalms, na kung saan sinabi natin doon, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Diba? So yun yung lagi natin ginagabayan, na kapag yun ang ating ginagamit, ang ating pinaninindigan, sigurado yun. Sigurado yun. At sigurado rin ako na lahat ay maayos. So dito sa being crucified, he is referring to the idea, when Paul says, I'm crucified with Christ, he is referring to the idea that is all self, the sinful tendencies and desire. Kung titignan po natin yan, sabi yan, it's the idea that sinful tendencies and desire. Hindi po niya sinabi dyan na nawala na. Nawala ng pagkakataon para tayo ay magkasala. Kasi may mga Kristiyano kasi na nagkakaroon sila ng crisis, identity crisis. Nahihirapan sila ma-identify sila bilang Kristiyano kasi hindi nila naiintindihan ang doktrina ng old man sa new man. Merong old nature ka na nandun pa rin, nandito sa flesh na to. And there is a tendency that this flesh will get us sin. Kaya meron tayong God's word for us, para ilawan tayo, turuan tayo, para sabihin na mali yan. And that's where the Holy Spirit will come into our senses na mag-rebuke sa atin na mali ito. Paano ito gagawin? Whereas kung sa kamunduhan, that's totally fine. Lahat sa kanila tama. Lahat sa kanila okay. So in summary, when a person places faith in Jesus, ito yung pinag-aralan natin last week. Nagkakaroon transformation, no, na nag-broke na yung sin when we place our faith in Jesus. Amen. Yan ang keyword dyan. Kasi if that faith is still questionable, then questionable rin ang pagiging Kristiyano natin. Kasi you don't even actually believe in the power of God's word. You don't even actually believe in God's power and of course His grace. Na sinasabi ko ni Pastor Eric kanina. So as we continue
Practical application po niyan, of course, we have to surrender daily. We have to, kailangan po nating ma-identify kay Christ, na kapag meron tayong trials, alalahanin natin na hindi lang, i-remember po natin na hindi lang po tayo ang may problema, kundi alalahanin natin na meron tayong Kristo sa buhay natin. Yan. Tapos, ang practical application pa niyan na nakikita sa atin, empathy and love. We are called to love others sacrificially. So kung hindi po tayo grounded ng salita ng Panginoon, mahirap yun. Mahirap gawin yun. So living in faith, every decision, large or small, we must seek guidance through prayer and scripture. Yun po ang ginagawa natin lagi. And then, purposeful living, knowing that Christ lives in us, so we are looking for ways to serve others and share the gospel message. And number 7, overcoming temptation. Remember that the sacrifice of Christ that made to us, na siya na po yung nasa buhay natin at hindi na po tayo. As we conclude the study, marami po tayong napag-aralan, napaka-extensive po at talagang nangungusap ang mga salita ng Panginoon sa atin at masakit. At marami din siya yung binigay sa atin ng mga practical application, how we can be a real and a good servant of God. Nakatapos na natin yung dalawa, sinabi ko na kanina. Dito, meron akong idadagdag pa. Wala pong problema dito, wala pong question dito sa success, beauty, o material wealth. Kung meron po tayo lahat yan, praise the Lord. Diba? But not everyone has this. Meron talaga yung kahit Kristiyano ko na, wala talaga walang success, walang beauty, at puro utang. Diba ba? Dito, sa success na ito, everybody of us would like to be successful. Walang walang question dyan. So we're working hard to become more successful para ma-attain natin yung aspiration natin sa buhay. And therefore, kung wala ito, what is good, acceptable, and perfect, successful lang yun. Hindi kasama ang Panginoon doon. So evaluate ourselves kung yung success ba natin ngayon ay kasama ang Panginoon. Nandun pa siya noong panahon ngayon. Kasi kahapon nag-uusap nga kami nung galing pastor. Maganda na usapan namin yung buhay na pagdating namin dito, ano yung naging experience namin, paano kami nahirapan. At nandun sa pag-uusap namin yung we shared na yung the Word of God is really powerful in our aspiration. Hanggang sa narating namin yung gusto namin marating. Ako, 12 years na rito, narating ko na yung gusto kong marating na gusto at hiniling ko sa Panginoon at binigay niya. Kasi may mga times talaga na nag-give up na ako kasi nahihirapan na talaga ako sa trabaho kasi yung aking travel lang, 6 hours na ang nawawala sa akin. Tapos ang sweldo ko lang, maliit. So, it doesn't make sense. Pero hiningi ko yun sa Panginoon. At binigay niya. So, pinangalagaan ko yun. In fact, I'm also one of the top notcher of yung sinasabi nilang employee of the month. Kasi binigay ng Panginoon yun. So, in return, talagang kailangan natin pagsikapan din. Kailangan natin i-prove na yung blessing na yan ay kasama ang Panginoon. And then, nung nahirapan nga ako, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya ito. Kahit ano na lang trabaho para na makaalis ako doon. Kasi hirap na ako. Sabi ko, bigyan mo ako ng isang magandang kumpanya, malaking magpasweldo, at malapit lang. It took me 1.5 years na iniyakan ko talaga sa Panginoon. And then one day,
emotional. Sabi ko, Lord, pag-aari mo ang mundo. Di ba sabi mo, ikaw mo ang langit, ang lupa, and everything. So, yung mga kumpanya na yan, lahat yan nakatiwala mo sa mga tao na yan, sa mga businesses na yan. They don't own that. Because I am a child of God. Anak mo ako. Pag-aari mo yun. Sabi ko sa Panginoon, pag-aari ko yun. Ako yung may inheritance doon. Pero kaya mo baguhin yung kanilang mga utak, kanilang mga decision, para i-hire ako. Para makarating doon sa gusto ko. Hindi ko naman sinalin sa Panginoon, pero pinangawakan ko ang kanyang mga salita. So God is all the way. Yan na, binigay niya. And that is praise the Lord. So, dito, there's nothing wrong in here. Basta kasama ang Panginoon. Pero kung hindi sa kasama dyan, sarili mo ng success yun. Ikaw lang nakakalam yun. So, dito natin makikita pa rin na there should be always anchoring our identity in God and His Word. Lagi yan nakakabit sa atin. Ano man ang ating katayuan sa buhay ngayon, kung wala ka man ng mga success, that's okay. That's fine. Kasi yun lang yung ating gagawin natin. Di ba? Mag-ano tayo, mag-shortcut against God's will. Pwede naman yun. Pero Kristiyano tayo, di ba? Hindi na natin gawain na yun kasi masama yun. So may mga standards na tayo ngayon. So makikita natin na lagi naka-anchor ang ating buhay sa Panginoon. For the last slide, meron ako ipapakita sa inyo, pero disclaimer lang na mga kapatid. Ito ipapakita ko sa inyo is relevant to what we are trying to understand, to learn about the worldly things. Kung ano yung binibigay ni Satan sa atin, na ito ba ay pwede natin gayahin. At we are not here to judge. Okay, kasi may ipapakita ko sa inyo na relevant dito sa ating pinagkakaroon. Sister, ano mo nga yung sounds, naka-full ba? Para at least marinig natin. Please, thank you. Okay na. Sige, tingnan natin kung gagana. Kasi ilang beses ko yung ano eh. Ayan. Ano nga? I-play mo nga, i-click mo lang somewhere. Mukhang reels yan ah. I-play mo. I-play mo. Ayan. Ayan. O, di ba? O, manood muna tayo para masayahan tayo ngayon. Kasi masyado tayong... Ano yun? Siguro nakita na ninyo yan sa feed ninyo. Anong ginagawa? Viral po ang mga ito. Di ba? Daming millions na po yung mga gumagawa yan na... But there's nothing wrong in here. Kasi ang gusto nila is to entertain people. And they are earning money of it. Di ba? So this is one of the worldly things na ginagawa ng kabunduhan. Now, if we, as a Christian, and this is just part, hindi ko naman sasabihin na gawin natin yan. What I mean is this is just an example of what the worldly thing is doing in our lives. This is one part na binibigay niya sa atin para gayahin natin. So, kung hindi masyado tayong grounded at hindi tayo masyadong aware, baka isa na rin tayong gumagawa ng ganyan o may mga bagay pa tayong gagawin na iba na hindi na sang-ayon sa salita ng Panginoon. Kaya nga, doon natin makikita mga minamahal na iba ang mundo, iba tayo. Kaya kung gusto natin na ma-identify tayo sa ibang tao, kailangan makita nila iba. Kasi imagine, diba ako, maggawa kaya ako ng tapos ipopost ko. Ano sa tingin nyo kaya na, is this really conform to what I am teaching? Diba?
outline. Hindi siya naka-anchor sa values and principles of God's Word. Kasi I am not preaching the Word of God there. Ang ginagawa ko doon ay nagsasayaw, nagkaganon. For what? Entertainment. For entertainment of who? The people, the Word. O, di ba? Kung pwede ko naman gayahin yun, in another way, na ang ipipreach ko, ang salita ng Diyos. It's just very hard kasi walang manonood doon. At sabihin, ano ba yan? Bakit naman pati salita ng Diyos, kinalakal mo tungkol dyan. So baka mabas ka pa, i-report ka kay FB, patay ang FB profile mo. So as we conclude, yun na nga, nalaman natin na hindi na pala tayo nasa mundo. Wala na tayo dito. Tayo ay isang, isang bagong nilalang na, gaya sabi sa Corinto, isa ng, ang tawag doon, yung immigrant dito sa mundo ito. Kagaya yung sabi mo nung pastor, may term ka doon eh, kalimutan mo. Stranger. Meron ka pa meron kang term na binanggit doon. Yung ano, Citizenship. Nakalimutan mo rin. Meron kang term na binanggit doon na mga diaspora. Sana po ang page na ito. Diaspora. 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 So we are all just pilgrims, diasporas, immigrants to this world. Kasi sabi rin sa Bible, meron tayong citizenship in heaven. Hindi rito. Kaya lang tayo tatrabaho rito para mabuhay. Ma-meet yung ating mga pangangailangan. Ngayon, kung sumobra doon, edi praise the Lord, yung sobra doon, ito may galing sa ministry. Diba? Kasi pinagpala tayo. Ngayon, kung ikip natin yun, that's actually still fine. Kung ikip mo yun at ayaw mo ibigay sa ministry, that's still fine. Ikaw lang naman din nakakaalam nun kung ano relasyon mo sa Panginoon. So, wala na tayong oras. Masyado ng tama-tama. Tama lang. So, praise the Lord. As we continue, pwede po tayong mag-pray para sa closing prayer. Baka may ano sila po so. Oo nga pala, sorry. Tanungan. Meron pa ba? Klaro na ba lahat yung ating pinag-aralan? Ang pinag-aralan po natin ay identity in Christ. Affirmation of our identity. Sino ba tayo? Tayo ba ay Kristiyano o hindi pa? Diba? Tayo na po nakakalam noon. Tayo na po makakasagot noon. Kung tayo na ba ay yung isang Kristiyano na yun na kine-claim natin. Kasi ang hirap kaya yung crisis identity na yan na mahirap i-prove. Especially sa mga kaibigan natin. Minsan na, nahiya pa nga tayo sabihin natin. Born again tayo. That's the identity crisis we have. Pero kung sa tingin natin talaga na binago talaga tayo ng Panginoon, all out. Diba? All out. Sabihin mo, pasensya na Brad kasi ano yun eh, iba yan sa pinangalam. It's very different from what I believe kasi Kristiyano na kasi ako eh. Hindi kita mapagbigyan dyan. Hindi ako pwede sumama sa inyo. Hindi rin kayo pwede pumunta sa bahay para happy-happy or whatever, or sasama sa inyo, or mag-isama sa inyo sa ibang bagay. Kasi parang hindi na kasi ako yun eh. Parang hindi na ako masyadong kaya ba natin sabihin yun sa mga kasamahan natin, sa mga kaibigan natin. Sometimes it's very hard and I truly understand that kasi minsan ako rin nahihirapan. Naghahanap talaga ako ng paraan para yung right time and right place para masabi natin na tayo nga talaga. Pero makikita naman nila eh. Nakakaiba ang lahat ng ating ginagawa. Iba. Pero kung para-para sa kanila, hindi talaga tayo. May ano lang ako pa so. Yeah, mga 1 seconds. 1 seconds, 1 minute. Sa circuit. Yeah. Luke chapter 12. Tapos na. Wala na. Luke chapter 12 verses 16 to 21.
ito po yung pinagpag-aralan natin about materialism at saka spiritualism sa Panginoon at saka makamundong kaisipan. So yan o, tingnan natin yan. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Ibig sabihin, naging mayaman siya. And he thought within himself, saying, what shall I do? Hindi niya alam kung saan niya dadalhin yung Yamanan. kayamanan niya, because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. So, gumawa ng mas malaki. And there will be a bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul. Oh, yan na ang isang mayaman ha. Sabi niya sa kanyang kaluluwa, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Oh, talagang mayaman. Take 9 is 8. Oh, yun na. Nagpakasaya. Drink and be merry. But God said unto him, kanino niya sinabi? Doon sa mayaman, na ang focus niya sa buhay ay maging masaya, magpakabusog, dahil sa kanyang pinagpaguran. O, anong sabi ng Diyos? Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then, who shall those things be which thou hast provided? Ano ngayon ang mangyari sa mga kayamanan na napapasayo? So, ang sabi sa 21, so is he that laid up treasures for himself and is not rich toward God. Ibig sabihin, walang kabuluhan yung lahat ng kayamanan kung ang isang tao ay mamamatay na siya ay hindi naging mayaman para sa Panginoon. So, yun, dagdagan lamang yun. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required today. Hindi natin alam kung anong kaparaanan ng Diyos na kukunin tayo. Dahil walang buhay na nakatali sa loob ng unan. So, yun lang po, Pastor. Okay po, tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon. Napakabuti ko po sa amin. Marami po kami mga pagkukulang. Marami rin po kami, Panginoon, mga kasalanan na nagawa laban sa iyo. Minsan nakakalimutan ka namin, iniiwan ka namin, Lord. Gusto namin yung sa amin na gusto namin, Lord, na yung gusto namin. Wala ka doon. Wala ka sa equation palagi. Minsan, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Salamat sa mga revelation mo, sa mga turo mo sa amin, Lord. Napakaganda. We must identify ourselves as a really follower of yours by being transformed for your glory. Amen. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga grasya na binigay niyo po sa amin. Napakabuti mo sa kabila, Lord, ng marami na pagkukulang. And we pray na sa mga kapatiran na nakarinig, nakapag-aral, Panginoon, bless them. And let these words of yours manifest in their lives. Let this word of yours, Panginoon, Yes. teach them how to become a real Christian, Panginoon. Kung sino man pa sa amin dito sa congregation na ito, Panginoon, na merong pag-alinlangan pa, help us, O Lord, na we will put our faith in you. We will trust you, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang mag-prevail. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng lakas ng aming pangatawan, ng espiritu, habang nandito po kami sa mundo ito, na kami, Lord, ang nananatili, Panginoon, sa iyong salita, at mamuhay, Panginoon, ng katulad mo, Panginoon, at Christ-like character, Panginoon. Salamat. Salamat po, Lord. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.